Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang panimulang awit. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa pribilehyo na muli pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay patuloy naming mapapurihan at masamba, Panginoon. Dalangin namin sa oras na ito na pangunahan mo kami at pagpalain, lalo't higit, Panginoon, ang iyong anak na siyang maghahayag ng iyong mga salita sa umagang ito. Sa gabing ito, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa ating lahat. Nagpapatuloy po ang ating mga gawain katulad ng Galilee Bible Study tuwing Sabado po ng hapon alas 3. Gayon din ang Ephesus Care Group ng alas 4 ng hapon naman ng Linggo. Gayon din po ang ating midweek service alas 6 po ng umaga ay ng gabi. Next Thursday at next Thursday din po ay tuloy po ang ating couple fellowship after ng ating midweek worship service. At patuloy po natin suportahan yung ating mga gawain sa ating iglesia at maging kabahagi po tayo at mapagpala po tayo ng gawain ng ating iglesia sa mga ina-announce po namin na mga gawain sa inyo. Isama niyo rin po sa panalangin ang simbahan na mai-revive po natin. Ang Smoky Mountain, pinagkatiwala po sa atin dito sa St. Paul. At tulungan nawa tayo ng Panginoon na masuportahan ang simbahan po na iyon sa ating panalangin, gayon din sa ating suporta sa iglesia po na iyon. Magsisimula po iyon sa darating na linggo. Ayan, magpatuloy na po tayo sa ating mensahe ng buhay sa hapong ito. Tayo po muna ay manalangin. Samahan kami ng inyong presensya, Panginoon, sa pakikinig namin ng inyong mga salita sa maikling panahon. Dalangin po namin, O Diyos, samantalang nais po naming ilagay ang aming mga sarili sa inyong presensya. Katagpuin kami ng banal mong Espiritu. Kayo po ang magturo, mangusap,
gumatagpo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa aklat ng Exodo, kabanatang 20. Ano po? Minsan ay tinanong na po sa Bible quiz kung saan matatagpuan ang 10 utos. Simple lang po ang sagot, Exodo chapter 20. Ayan, Exodo chapter 20. Pag-isipan po natin ito. Bawat bansa ay may tinakdang mga batas upang ingatan ang bawat nasasakupan. Alam natin na kapag nag-utos ang isang pangulo ng bansa, ito'y kailangang ipatupad. Maipatupad. Ano ang bahagi ng tao sa batas ng Diyos? Ano ang bahagi ng tao sa batas ng Diyos? Nais po ng Panginoon ang isang bansang maayos na mayroong batas, siyempre. Bahagi ng pagiging isang bansa ay ang pagkakaroon ng batas, katulad ng Israel. Bago sila pumasok sa lupang pangako, ay inihanda sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang mga kautusan. Yan. Yun po yung plano ng Diyos. At kaya po may kautusan, kaya tayo may mga batas din para maging maayos ang ating lipunan, maging maayos ang ating bansa. Kaya po mayroong mga batas na kailangang sundin o ipinatutupad. Nais ng Diyos na lalo pa siyang makilala ng kanyang bayan. Kaya siya nagbigay ng batas o ng mga utos. Sa Exodus chapter 20 verse 2, Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Pinapaalala ng Diyos dito sa unang talata ng Exodus chapter 20 o sa ikalawang talata na Exodus chapter 20, pinapakilala niya ang kanyang sarili at nais niyang makita siya ng kanyang bayan na siya ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. At nagbibigay siya ng batas upang maging maayos ang kanilang bansa o magiging bansa. Ngunit sa mga utos ng Diyos ay may bahagi ang mga Israelita. Ang kanilang pagtugon, pagsunod, at pagpapasakop ay mahalagang bahagi sa Diyos na nagpakilala sa kanila. Ang kautusan ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi. Una, ang kaugnayan ng tao sa Diyos, at ikalawa, ang kaugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Yung unang apat na utos, ito ay kaugnayan ng tao sa Diyos. Yung huling 6 na utos, kaugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Ano po? Nahahati sa dalawa ang kautusan. Kaugnayan sa Diyos at kaugnayan sa kapwa. Parang cross. Nakakita na po kayo ng cross. Kaugnayan sa Diyos at kaugnayan sa kapwa. Ano po? Yun po yung relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ang layunin ng kautusan ay mailapit ang tao sa Diyos. Nagbigay ang Diyos ng utos hindi po para pahirapan ang tao, kundi para pagaanin ang buhay ng tao. Inuulit ko po. Kung tingin po natin ay puro utos ang Diyos. Gusto ko lang pong paalala at gusto ko pong makita natin, ang Diyos ay nagbigay ng utos hindi para pahirapan ng tao, kundi para pagaanin ang buhay ng tao. Ang layunin ng kautusan ay mailapit ang tao sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagsamba, paggalang at pagkilala, pagpaparangal at pagpapahalaga. Gayon din naman, layunin ng kautusan na mailapit ang tao sa kanyang kapwa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pamilya, sa buhay, sa integridad at pagiging matapat. Sino po nakakakabisado ng 10 utos? Sino po nakakakabisado ng 10 utos? Although naka-live naman tayo, pero ilang beses ko na rin naman na sinabi ito. Dapat kabisado nyo. Subukan nyo lang. Kahit po yung simpleng simpleng umpisa lang ng 10 utos. Kahit yung simple lang, yung kabisado mo, not totally memorize mo lahat.
gusto nyo bigyan ko kayo ng assignment. Hindi, ang assignment po ganito. Kapag dumaan po kayo sa church ng Roman Catholic, sa Roman Catholic Church, may mapapansin po kayo doon na napakalaking lapida. May napapansin po ba kayo? O wala kayong pakialam sa paligid ninyo? Meron po doong 10 utos. Unang 4, huling 6. Yung lapida na malaking lapida na nakalagay ang 10 utos. May mapapansin kayo doon na tinanggal. At may mapapansin kayong isang utos lang ginawang 2. Gumagala ba kayo? Naglalakad ba kayo? Nag-o-observe ba kayo? Alam niyo, mali yun eh. Mali yun. Dapat hindi yun ganun. Bahala na kayo mag-search kung ano ibig ko sabihin. Mali ang inilagay nila. May tinanggal at may dinagdag na 2. 2 utos. Anyway, sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos nagbigay ng utos, hindi para pahirapan tayo, kundi para mapagaan ang buhay natin. Hello? Hello? Yan. Una, balikan ko lang po, pero hindi ko kailangan isa-isahin o i-discuss isa-isa. Una po, sabi sa unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Paano po tayo susunod? Hindi po natin kayang sumunod eh. Lagi po tayong bagsak sa pagsunod. Hindi natin kayang tuparin lahat yan. Pero pwede nating hilingin sa Panginoon. Sa unang utos, sabi rito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pwede po nating ipanalangin, help me keep you first in your life. Help me keep you first in your life. Tulungan mo ako na unahin ka sa buhay ko. Yun po yung panalangin natin sa Panginoon sa unang utos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang panalangin natin sa Panginoon, tulungan tayo na unahin ang Diyos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Yung pangalawang utos. Pwede po nating ipanalangin sa Panginoon, help me to be faithful to you always. Tulungan tayo ng Panginoon na maging tapat sa Kanya. Kung yung Diyos na ipinapakilala sa atin ng Biblia. Pangatlong utos, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. O do not use the name of God in vain. Pwede po nating hilingin sa Panginoon, help me speak only good things in your name. No? Tulungan tayo ng Panginoon na gamitin natin sa mabubuting bagay ang pangalan ng Panginoon. Pang-4 na utos, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ka-4 na utos, help me attend Mass every week. Tulungan tayo ng Panginoon na maka-attend ng worship service weekly dahil utos na yon. Pang-5 utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Simple lang po. Help me honor my parents. Yung may mga magulang pa po dito. Tulungan tayo ng Diyos na igalang, irespeto natin ang ating mga magulang. Pang-6 na utos, huwag kang papatay. Pwede po tayong humiling na tulungan tayo ng Diyos na help us to protect life. Help us to protect life. Tulungan tayo ng Panginoon na protektahan natin ang buhay. Ika-7 utos, huwag kang mangangalunya. Do not commit adultery. No? Minsan na itanong ko na rin sa Bible study, sa care group, meron bang HIV, tama ba, HIV AIDS sa Bible? Meron po bang AIDS sa Bible na nakasulat?
Salamat sa pagsagot. Wala. Pero bakit iniutos ng Diyos na huwag kang mangangalon niya? May prevention na po doon Sabi po dito, tulungan tayo ng Diyos na help us to be faithful to those we love. O help me to be faithful to those I love. Tulungan tayo ng Diyos na maging tapat sa ating minamahal. Huwag kang magnanakaw, ikawalong utos. Do not steal. Help me to be generous. Inuutosan tayo na huwag tayong maging magnanakaw, pero turuan tayong maging mapagbigay o generous. Pangsyam, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ano po pwede nating ipanalangin para masunod natin yon? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Help me speak the truth. Turuan tayo na magsabi, magpahayag ng katotohanan. Mahirap po yun. At pangsampo, huwag mong pagnanasaang maangkin ng sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Ano kaya pwede nating hilingin sa Panginoon para matupad natin ang ikasampung utos? Yung salitang, yung the 10th commandment na do not covet. Simple lang po, help me to celebrate the beauty of others. Huwag kang mainggit. Tingnan natin yung kagandahan na mayroon siya. Tingnan natin yung pagpapala na mayroon siya. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko didiscuss isa-isa, pero tulungan tayo ng Diyos na masunod yon in this perspective para sa sarili natin. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Ngunit ang lahat ng tao ay hindi nakasunod dahil sa kasalanan. Maging Israelita man o hindi ay lumabag sa mga utos ng Diyos. Kailangan nating muling marinig ang kanyang mga utos na umaakay sa ating pagkaunawa na sa biyaya ng Diyos ay maaari nating masunod ang mga dakilang utos na ito. Lagi nating tandaan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Nung dumating si Jesus Christ, sinimplify na lang ang kautusan. Sinimplihan lang ng Panginoon ang 10 Commandments. Sabi nga natin, ang 10 utos ay nahahati sa dalawa, relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Paano sinimplify ni Jesus ang 10 utos? Sabi sa Mateo 2:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Sinimplify ni Jesus ang commandment. Love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Second, love your neighbor as you love yourself. Madali po ba? Madali po ba? Mahirap. Madali po bang ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip? Sasambahin ko kayo pag nagawa niyo yun. Napakahirap po. Pero sinimplify ni Jesus that in obedience to law is accordance or according to love. Pero ang hirap pa din, mabigat pa rin. Sabi nga po, hindi natin kayang sumunod sa mga kautusan. Walang makasunod, lahat ay makasalanan. Ang nakasunod lang ay isa hanggang ngayon, si Jesus Christ. Si Jesus ang katuparan ng kautusan at siya lamang ang nakatupad sa lahat ng nasa kautusan ng Diyos. 2,000 years ago, Jesus made it.
tinupad na yung lahat ni Jesus. Sabi sa Mateo 5 verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Now, ang tanong po natin kanina, ano yung tugon ng Diyos sa utos? Dahil ba nakasunod na si Jesus, ligtas na tayo? Of course, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Malaya na tayo sa kautusan. Hello? Dahil nasunod na lahat yun ni Jesus Christ. Para masunod ang kautusan, ginawa na yun lahat ni Jesus. Ngayon, para maging masaya si God, na may makasunod sa kautusan niya, si Jesus Christ ang sumunod, ang nakasunod, nakatupad. Sa pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas, ligtas ka na sa galit ng Diyos dahil sa mga disobedience sa kautusan. Ang tugon ng tao sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-ibig, katulad ng itunuro ni Jesus Christ. Paano tayo susunod sa Diyos, sa Kanyang mga utos? Siyempre, hindi naman pwedeng mawala yung commandment. Hindi po pwedeng mawala ang kautusan. Kahit po sa loob ng bahay, di po ba? Kayong mga magulang, meron kayong batas. May kautusan, may mga utos kayo doon sa bahay. Ganitong oras ang uwi, ganitong oras dapat nasa bahay na, ganitong oras dapat gumagawa ng assignment, ganitong oras dapat wala ng cellphone. Di po ba? May mga utos din na simple lang na ginagawa sa loob ng bahay. Pero, paano tayo tutugon doon sa utos ng Panginoon, ng Diyos? Sinabi na ni Jesus Christ ang paraan. Love. Sumunod tayo ng merong pag-ibig. Paano? Alam nyo kasi pagka sinusunod mo yung kautusan, minsan magiging magiging perfectionist ka din Minsan parang ikaw na lang yung tama. May ganun Parang palibasa ikaw lang nakakapagsimba, ikaw na lang ang mabuti, ikaw ang nakakapagbigay, ikaw na lang ang mabuti. Hello? Pero, every time we decide, lagi nating itatanong sa sarili natin, yung tanong na, what requires love? What love requires pala? Tuwing meron po tayong gagawin, unang-una natin pong itatanong, what requires of love? O ano ang hinihingi ng pag-ibig? Halimbawa po, meron lang kasing tanong na, magpapatato ba ako? Ayan. Meron akong kilala, kaibigan, na nagtatato. Meron akong kilala na may mga tato. Ewan ko kung ano yung prinsipyo nila doon. Pag iniisip mo, yung magpapatato ba ako, isunod mo yung tanong na, what requires of love? Anong hinihingi ng pag-ibig? Kung magpapatato ba ako, ito ay nakakalugod sa Diyos? Nakakatuwa ba ito sa Diyos? O ito ba ay nakakatuwa para sa aking kapwa? Hello? Nasusundan niyo pa po ba? Tuwing magdidesisyon po tayo, malinaw na po sa atin, andyan na yung commandment, but Jesus simplified the commandment, love God and love your neighbor as you love yourself. Sinimplify ni Jesus Christ. Sinimplihan niya lang, ginawa niyang love. Kasi minsan may kailangan kang desisyon na gawin. Pero lagi po nating itatanong at paalala ko lang po sa bawat isa sa atin, what requires of love? Anong hinihingi o hinihiling ng pag-ibig? Katulad ng sinasabi ng Panginoon, kung gagawin natin yung isang bagay, what requires of love?
at babalik po tayo sa puso ni Jesus. Ito ba ay nakakalugod? Ito ba ay makakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon? Kasi dapat yung pagsunod natin sa Panginoon, merong pagmamahal sa puso natin. Kahit sa mag-asawa, yung pagsusunuran, dahil mahal mo yung isang tao, kaya mo sinusunod. No? Katulad din po namin dito sa church. Minsan may mga sinasabi po kami, sumusunod po kayo. Sana because of love. No? Dahil may pag-ibig ka na sinasabi ni Jesus Christ na ginagawa mo yung bagay na yon at pinag-iisipan mo na I obey because of love. Dahil may hinihingi ang pag-ibig. No? Umahabol lang ako sa February. Love month. Ngayong 29. Pinapaalala lang po ito sa atin. At hindi lang po ngayon, kundi sa marami pang panahon ng buhay natin. And every time we obey, we must decide first na itanong natin sa sarili natin, what requires of love? Kahit sa ginagawa po natin, na may pag-ibig pa ba tayo? O ano yung hinihingi ng pag-ibig sa paglilingkod natin? Ano yung hinihingi ng pag-ibig sa pagbibigay natin? Anong hinihingi ng pag-ibig sa pagtulong natin? Yun po yung lagi nating aalalahanin at lagi po nating iisipin. Biyaya ng Diyos ang ating pagsunod ng mayroong pag-ibig sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, biyaya ng Diyos ang ating pagsunod ng mayroong pag-ibig sa salita ng Diyos. Tumutugon tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos at tinutugon din natin dahil sa pag-ibig na nararanasan natin sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng pagkakaloob. Sabi po sa Pilipos, Kabanatang 4, talatang 11, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito mula sa aming mga puso na nagmamahal po sa inyo sa pamamagitan ng ministeryo na ipinagkatiwala mo sa iglesyang ito, Panginoon. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nagmamahal sa inyong iglesia, sa inyong mga manggagawa at sa mga pagawain at gawain sa dakong ito, Panginoon. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, itong aming panalangin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ating awiting ang pangwakas na awit.
harapan sa akin ng Ama, tibay ko sa pananampalataya, ang buhay ko'y nasa liwanag niya, sa pangako niya'y umasa. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana, ako sa tipan niya'y tiwala, ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap, tiwala ako at lagnanatay, tatatamuhin ko ang galak. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana, ako sa tipan niya'y tiwala, at ng pangako ng Diyos na giliw, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin, siyang sa dalita'y kalasag natin, nang ako sa may gaisin. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya, masagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa kaugnayan mo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na sinabi po ninyo mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang inyong kautusan ay mananatili. Ang inyong salita ay mananatili magpakailanman. At ang aming kaugnayan sa inyo ay sa pamamagitan ng pagkaalam po namin sa mga salita mo. Salamat po, O Diyos, sa biyaya na kami ay nakakatugon, na kami, Panginoon, ay nakakaganap ng mga salita mo, O Diyos. Lahat ng iyan ay lakas pa rin na nagmumula sa inyo upang mabigyan ka ng kaluguran at mapagpala naman ang aming kapwa at sila rin, Panginoon, ay makita nila ang kagalakan, makita nila, Panginoon, ang kasiyahan, makita nila, Panginoon, ang pinagpalang buhay dahil sumusunod sa inyong mga salita, sa inyong mga utos, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy mong lagyan ng pagmamahal ang aming mga puso sa pagtingin po namin sa aming pagsunod sa inyo, sa aming paglilingkod. Gayon din po, O Diyos, sa aming pakikipagkapwa-tao, sa aming pakikitungo sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po ng pagmamahal ang puso namin, dakilang Diyos. Dalangin po namin ang bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Patuloy na maghari sa kanila ang pag-ibig, ang pag-uunawaan, ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Pagpalain niyo po kami sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin ang kapahingahan sa magdamag sa bawat tahanan po namin, na muli naming babalikan ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, ang patuloy nawang maghari, O Diyos. Salamat po sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Patuloy mong kami bigyan ng kauhawan, ng kagutuman, Panginoon, sa inyong presensya at sa inyong salita, upang patuloy po kaming may dahilan upang sumamba, upang patuloy na pagyamanin namin ang aming relasyon sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos, itong aming panalangin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.